Mahalagang alamin po natin ang gagawin kapag naipit po tayo sa gitna ng kalamidad. Kaya naman makakausap po natin ngayon ang Emergency Response Unit Manager na si Leonardo Ebajo. Good morning, kapatid! Good morning, Sir Leonardo. Nandiyan po ba kayo? Yes, good morning, kapatid. Okay, sir. Good morning po sa lahat ng Pilipino. Ay, maraming salamat po, sir. Unahin ko na po, ano-ano po ba yung rescue efforts ng Red Cross para sa mga binabagyo ngayon ng mga kapatid natin? Actually, simula pa po nung Monday, no, through the instruction po ng ating mahal na chairman, na si Senator Richard Gordon at saka po ang aming Secretary General na walang iba po, si Sec-Gen Gwendolyn Pang. In spite po na wala po sila dito kasi umaating po sila ng isang napaka-importanteng pulong sa Geneva, Switzerland po. Ito po yung leaders meeting. But from time to time, nagsusumiting kami at nagbibigay po ng instruction. Lalong-lalo na sa pagbigay ng tulong sa mga naapektuhan pong lugar. Tulad na po ng rescue, simula pa po nung Monday, nag-rescue na po ang chapter natin ng Red Cross po sa Sorsogon, na kung saan ay yan po, yung makikita nyo sa video, na meron po tayong buntis na in-extract po sa bahay na kapanganakan niya. At hindi na po natin inintay na tumaas pa talaga ng tuluyan ng tubig. In spite na malakas na po ang current dyan, ay galantly na pinasok po ng ating rescuer at medical team at tinransport po sa hospital. Then, doon naman po sa... Yes po. Sir Leonardo, Andre Felix po. Mabilis na po yung survival tips, syempre yung mga dapat po gawin bago, habang at pagkatapos po ng pagbaha. Okay. Una po, makinig po tayo sa mga tagubilin ng ating lokal na pamahalaan. Pag narinig na po natin yung mga warnings na po yun, anong mga dapat natin gawin sa ating tahanan? Meron po tayong mga bagay na dapat isiayos. Like for example, yung nakikita niyo po dito sa aking table, nandito po yung mga basic na needs na kailangan natin pag tayo ay lumikas. Kung kayang magdala ng blanket, plastic na para po i-secure. I-secure po yung mga documents ninyo, lalo na pagka binaha na talaga yung bahay ninyo, dapat yung mga important documents na i-secure nyo at dala nyo. Then, meron din po tayong mga whistle, radio para pag kayo ay nasa isang lugar, lalo na kung wala pa kayo sa evacuation center, ay mamomonitor ninyo kung ano ang mga nangyayari. Meron po din dapat tayong flashlight at kandila, necessary po na food as much as possible po. Huwag po tayo magdala ng masyadong ng mga pagkain lulutuin pa. Dapat po ready to eat. Okay. Ang may papayo ko nga po sa inyo, ito proven and tested chocolate, magbaon po kayo ng chocolate. Because tatagal po ang resistance natin sa ganyang sitwasyon, lalo na kung tayo ay pagod. Magbaon din po ng plastic. Meron naman po mga garbage bag. Pag binutas nyo ito, pwede itong maging raincoat o kapote. Importante po na yung katawan natin ay na-maintain ang heat, lalo na kung tayo ay naka-expose na sa environment at nababasa, kahit tayo ay may suot na damit, okay din po yun, pero mas maganda kung meron po tayong external protection. Then mga kitchen, personalized na kitchenware at medicine po, or kung tayo ay nagme-maintenance, hanggat maaari meron tayong baon po yan. Tapos mga basic na medicine po, like sa pagsakit ng ulo, pagsakit po ng tiyan. So may mga over-the-counter drugs naman pong nabibili. Okay, yun po. At ito po, very simple lang. Sa bahay natin, marami po tayo na itong galon. Sir, pasensya na po. Yes, sir. Maraming salamat na yan. Mga floating device yung pinapakita ni Sir Leonardo ng Philippine Red Cross. Marami pong salamat, sir. At yung mga magbibigay po ng donasyon, sir, saan po pwede mabilisan? Pwede po tumawag po sa 143 at 115. 1158 po. At doon po may sasagot po sa kanila at i-refer po kayo doon sa namin account kung saan po sila pwedeng magbigay ng donation. Maraming salamat po, Sir Leonardo ng Philippine Red Cross. Maraming salamat. Mga kapatid, Maui David po.
Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.